Pagkakalam ka sa akin. Sabihin ko din mo patay sa mga plato. Sabi ko nga sinimulan sila yung bin. Tama ko nga! Tama kayo! Kwento ko yun sa inyo! Nagpuproduce ng droga! Oo nga ba? Saan? Saan? Sigurado! Sige! Lumalusot na. Nangyari kasi, pumunta ako ron sa investors meeting na isinagawa ni Nayong Bin. At sa totoo lang, napakaganda ng sinabi niya nun. Ang ganda ng proposition niya. Alam niya na sigurong lahat na kung ilan ang may lalagay niyo, ganun din karami ang may uuwi niyo. Sadya man o hindi, pag nailabas niyo to sa iba, malalagay kayo at ang pamilya niyo sa panganib. Okay. Doon tayo sa mga sample magsimula. Aprobado na yung mga ingredients na ginamit. Oras na papasama yun sa kapil na nasa kape. Doon ka na magiging high. At ibang klaseng high, ha? Binili ni na yung rights para sa technique ng paghahalo. Aabuti ng 3 taon bago ma-regulate ang psychotropic drug na ito. Alam niyo kung bakit? Medyo mahirap kasi talagang masabi kung droga ba yung pulbos na ito. Wala yung amoy pag nahalo na sa kape. Kaya naisip niyang i-disguise yun bilang isang coffee roaster. Sakto, di ba? Perfect na pang front yun. Pag naikalat na yun, yung mga bata, bahay na sila habang umiinom lang ng kape at nagkukwentuhan. Imposible makakuha ng warrant. Legal yun sa isang bansang konstitusyonal. Mabuti pa, tayin ko rin yung sugat mo. Islam. Chairman Yong, kinakailangan mo kaming tulungan. Papatawa kaya ata eh. Gusto mong mamatay ako? Sige, pwede ka rin mabulok sa loob ng 5 taon. Kaya niyo ba akong bayaran? Magkano ba? $2 million ang cut ko pero maliit na yun kumpara sa iba. Saka ayoko na makiayon sa kanila. Uubusan na kasi ako ng pera eh. Ano? Baka kaya niyo ba akong bayaran? Oh. Na huwag ka mangarap na maging pulis. Ano ba yan? Suspect mo pa yung bata sa ginagawa mo. Hoy, may iba pang paraan para manghuli ng traidor, no? Naloko na. So, paano? Tetras mo na yung kaso. Ha? Sandali lang, sir. Papas ka muna. Ano magagawa mo sa rejected na warrant? Sino ba humaharap? Ano gusto mong palabasin? Wala ka namang ebidensya eh. Nakabase ka lang sa testimonya. Kakaiba yun kung may maiisyong warrant. Kung ganun, sino ang pumipigil doon sa warrant? Anak lang. O sige. Magpasa ka ng report tungkol sa kung paano mo nakuha ang intel na yon. Ang totoo, nakuha kaming lead tungkol sa mga gumagawa ng peg and passport na papunta sa Pilipinas. Pati na lang yung kaso yun ang kunin mo. May kota tayong kailangan punuin. Yung counterfeiters muna unahin natin. Ha? Taga.
Nam, saan tayo? Medyo mahihirapan tayo ngayon. Bakit? May problema ba? May natanggap kaming utos. Kung ganun, kahit na partial funding na lang, okay lang? Hindi pera ang problema, kundi kagustuhan. Kaya ba ng pag-reject sa warrant? Yun ang sitwasyon namin ngayon. Dahil ba sa anak ni Chairman Kim? Lahat naman siguro ng pamilya sa mundo mayroong mga pasaway na anak. Yung tipong hindi nadadali sa sermon. Di magtatagal, aalis din yun. Pero kung aambushin sila, magkakaproblema. Alagpasin mo na lang. Marami ka pang dapat gawin. Namang oras mo lang ngayon. May bagong droga na bababa sa buong bansa. Pag nagtagumpay sila, hindi na tayo magkakaroon ng pagkakataon. Paklang yun. Parang masyado ka naman yata exaggerated. Nakapag-desisyon na. Si Chairman Kim ang pinakamalaking supporter ng Yonam. Sa Chonggam Furniture Shop. Sa opisina ni Kwan Kian, Oo. para sa operation fund, Ipampapasok ko yan, tapos babalik ko yan. gamit ang speedboat race. Higit pa rin ang kaya ko. Tara. Ay, iba na talaga. Nasa si Kwan? Nasa ibang bansa siya eh. Tumakas? Hindi, palagi siya pumupunta sa... Ano yun? Tinatawanan mo ako. Ganun ba? Pulis po tayo, saan gano'n? Si Shadow Sol na lang ba ang paraan? Ingat sa pagsasalita. Yung Yonam, hindi ka nila susuportahan? Yonam? Iwang ba nagkwento na? Chief, makinig ka. Dapat tama yung solusyon. Hindi ko maintindihan kung ba't kailangan mas piliin mo yung maling solusyon eh. Pwede ba tayo magtrabaho ng di natutumihan ng kamay? Kung ganun, sinasabi mong walang illegal na bagay basta para sa paghuli sa mga kriminal? Ano ba yung nabanggit mong susundan mong tawag na serbisyo? Pakinig ka. Tayong mga pulis, palagi tayo nakatungtong sa pagitan. Hindi tayo pwedeng maging mabuti lang o masama lang. Simple ba yung mangyari? Oo naman. Hanggat sinusuportahan tayo ng mga tao, makakaya natin tumayo sa pagitan. Minsan, itutulak tayo papunta sa masama. Natural na lang yun. Ganun ang pagiging pulis. Kung di mo yun kaya, umalis ka na lang sa serbisyo. Yun mismo yun eh. Yun ang dahilan. Kaya nung bata pa ako, pinipigilan ako ni Papa na maging pulis. Talaga? Kakaiba. Sa akin kasi, sinuggest pa niya sa akin na magpulis ako. Hinikayat niya ako. Isang pulis na kayang bumago sa mundo. Babagsak na pala yung nayong bin na yun sa wakas. Salamat naman. Hindi na ako makarumi ng maayos dahil sa ungas na yun eh. Noong mga nakaraan, sabi nung kausap kong mga hula. Mahaba raw ang buhay ko. Ayos lang naman yun para sa akin. Pero sinabi niya rin na mauunang mamatay sa akin si Nayong Bin. Tinanong ko kung paano niya yun nalaman. Sabi niya nakita niya rin daw ang kapalaran ni Nayong Bin. Grabe. Alam mo ba kung anong gagawin ko? Hindi, ano raw? Ililibig ko raw sina. Sinong mag-aakalang parehong kapalaran pa talaga namin ni Nayong Bin ang nahulaan niya? Ha? Pinilibutan na ako eh. Parang ayoko nga maniwala nung una kasi baka nang-good time lang siya. Baka nakakalimot ka. Sa akong pulis. Bakit? Ipapakulong mo ako? Gawin mo lang. Saka kahit pa ipakulong mo ako, sisingilin pa rin kita sa utang mo. Huwag mo akong tawagin ng ganyan. Huli mo na.
Naglagay ako ng GPS tracker sa ilalim ng bag na yan. Scavenger, sumama ka. Ibigay mo yan sa kanya. O sige, pagkatapos nito, umalis ka na sa unit. Bumalik ka na sa team mo. Okay?